Ilang pagbabago ang inilalatag para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa 3,000 ang imbitado sa okasyon, kabilang na ang mga dating Pangulo. Pero si dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi raw makakadalo. May report si Tina Panganiban Perez. Naipadala na ng Kamara ang 3,000 imbitasyon para sa unang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng mga dating Pangulo, imbitado. Sa VIP section, sa middle gallery umuupo ang mga dating Chief Executive. Kung makakadalo si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo, pipili siya kung sa middle gallery siya uupo o sa upuan niya sa floor bilang kongresista. Kung sa middle gallery, makakatabi niya si dating Pangulong Noynoy Aquino. We still have to get confirmation from former President and now Representative Arroyo if she would sit presidential yung area, former president's area, or on her seat as a representative. Mapapagitnaan siya nila ni Pinoy and Erap, then FBR. Pero nagpasabi na si dating Pangulong Aquino sa Committee on Invitations na di siya makakadalo. Ayon kay dating Pangulong Noynoy Aquino, sa telebisyon na lang niya panoorin ang SONA ni Pangulong Duterte. Gusto raw kasi niyang matutukan ng husto ang mga sasabihin ng Pangulo. Nangako rin siyang hindi siya magbibigay ng anumang komento tungkol kay Pangulong Duterte sa unang taon nito sa pwesto. Changes coming sa ilang aspeto ng SONA. Maliban sa simpleng business attire, wala nang malaking welcoming committee pagdating ng Pangulo sa batasang pambansa. Ang House Speaker, Senate President at kanilang mga majority floor leader na lang ang sasalubong. Mula sa kanyang holding room, mag-isa na rin maglalakad ang Pangulo patungo sa session hall. Wala na rin reception line ng mga mababatas. Kung dati ilang oras tumatagal ang SONA, nakatanggap ng impormasyon si Adasa na hindi raw lalagpas sa 30 minuto ang SONA ni Duterte. May malaking pagbabago rin sa budget at menu. We have reduced our expenses to more than 200,000. Bakit sir? We simplified the menu, of course. Ngayon, nakikita ko may mga fried banana. Kahit sa Lunes pa ang SONA, nananatiling mahigpit ang seguridad sa Kamara. Kanina balik Kamara si Direk Brillante Mendoza para tingnan ang setup sa session hall. They are asking for some adjustment on our lights. This is being supervised by Director Mendoza. Si Bayang Barrios ang napili ni Duterte na kakanta ng pambansang awit. Si Jerfield Flores naman kakanta sa cocktails pagkatapos ng SONA. Pareho silang walang bayad. Tina Panganiban Perez, GMA News.